Hello sa inyong lahat. Ako si Rina Santos, isang flight attendant na may higit 15 taong karanasan. Masaya ako dahil ngayong araw, gusto kong ibahagi ang isang paksa na makakatulong sa mga nanonood ng aking channel upang makamit ang kanilang mga karapatan. Ang paksa ay, paano ayusin ang sira o nawawalang bagahe sa eroplano? Ngayong araw, ang kwento na ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa isang sitwasyon na ayaw nating mangyari, ngunit sa kasamaang palad, madalas mangyari, ito ay kapag natapos mo na ang iyong masayang biyahe, sabik kang naghihintay sa iyong minamahal na maleta sa luggage carousel ng airport, at pagkatapos, mula sa malayo, hindi ang iyong buong maleta ang lumalabas, kundi isang bersyon na parang dumaan sa matinding labanan. May yupi sa isang sulok, nawawala ang isang gulong, o sira ang zipper. Sa pinakamasamang kaso, ang mismong maleta ay basag na parang kakaopera lang, at ang aking mga personal na gamit sa loob ay nakasilip, na tila bumabati sa akin. Maniwala kayo. Ang pakiramdam noon ay mula sa matamis na paraiso ng bakasyon, diretso sa malamig na impyerno ng realidad. Karamihan sa mga tao na nakakaranas nito ay nagagalit, ngunit sa parehong oras, sila ay walang magawa dahil hindi nila alam kung ano ang gagawin. Iniisip nila, ay malas naman, at kinaladkad ang sirang maleta pa uwi para humanap ng pagawaan. Ngunit ngayong araw, sa aking 15 taong karanasan sa industriya ng abyasyon, masasabi kong, kung ganyan ang inyong naisip o ginawa, malaki ang inyong pagkakamali. Isang maliit na aksyon at isang mahalagang salita mula sa inyo ang maaaring magpabago ng inyong posisyon mula sa pagiging biktima ng kamalasan tungo sa isang taong nagtatanggol sa kanyang karapatan at makakakuha ng pinakamataas na cash reimbursement mula sa airline. Sa totoo lang, the mining, the mining, ang pinakakinatatakutan ng mga airline ay ang tamang pamamaraan na ibabahagi ko ngayong araw. Tara, subukan nating isipin. Marahil ay kakauwi mo lang mula sa isang napakagandang paglalakbay sa Boracay o kakatapos mo lang bisitahin ang iyong mga kamag-anak sa Cebu o nasa tuktok ka ng kasiyahan matapos mag-enjoy sa mainit na araw sa Palawan, pagbaba ng eroplano, at nakatayo ka na sa harap ng luggage carousel. Masayang iniisip kung paano aayos ang mga pasalubong sa bahay, ngunit mula sa malayo, dahan-dahang lumabas ang iyong maleta at malinaw na hindi na ito buo tulad ng binitbit mo ito palabas ng bahay, maaaring may malaking yupi. Ganap na nawala ang isang gulong, punit ang hawakan, o may basag sa gilid ng maleta. Ano ang unang reaksyon mo sa oras na iyon? Malamang nakakabog ang iyong dibdib at sasabihin mo, "Oh my God, anong nangyari?" At ang ikalawang naiisip mo ay, anong gagawin ko ngayon? Dito, karamihan sa mga tao ay kukuhanan ng litrato ang maleta. At marahil ay ipopost sa social media para magreklamo tungkol sa magaspang na paghawak ng airline sa bagahe. Pagkatapos noon, karamihan ay humihinto doon. Ang iba na mas aktibo ay maaaring lumapit sa ground staff para kumuha ng papel, isulat ang kung ano-anong bagay. Pagkatapos ay kinaladkad ang sirang maleta, pagod na umuwi, at walang pag-asa na maghintay ng tawag mula sa airline na hindi nila alam kung kailan darating. Mawawala sa inyo ang golden time para makakuha ng pinakamataas na kompensasyon, lalo na ang pinakamataas na cash kompensasyon. Dapat nating gawin ang ilang mahahalagang bagay sa isang partikular na lugar, iyon ay sa airport. Bakit ko binibigyang diin ang sa airport ng husto? Ang dahilan ay, sa sandaling umalis ka sa kontroladong lugar ng airport dala ang sirang maleta, sa legal na aspeto, ipinahihiwatig mo na walang problema ang iyong bagahe sa oras ng pagtanggap. Pagkatapos, kung babalik ka sa airline para magreklamo, ang hirap ay tataas ng ilang beses o kahit 10-10 beses. Magbibigay ang airline ng lahat ng uri ng dahilan para umiwas sa responsibilidad.
Ang pinakakaraniwang senaryo ay, Sir, Ma'am, paano namin maiibukod ang posibilidad na nasira ang maleta habang pauwi kayo matapos umalis sa aming airport? Kapag sinabi nila iyan, wala ka nang masasabi. Kaya, tandaan ang unang gintong tuntunin, huwag aalis ng airport, dala ang sirang maleta, kaya, ano ang dapat gawin? Hayaan niyo akong gabayan kayo ng hakbang-hakbang, ng napakadetalyado. Sa sandaling madiskubre mo na sira ang iyong maleta sa conveyor belt, itigil agad ang lahat ng ginagawa. Manatiling nakatayo. Huwag kang magmadaling kunin ang maleta mula sa conveyor belt o kalad ka rin ito patungo sa labasan. Unang hakbang. Kumuha ng litrato bilang ebidensya. Ilabas ang iyong telepono at kuhanan ng litrato ang buong sira na kalagayan ng maleta mula sa ibang anggulo. Tandaan, mahalagang kuhanan ng malinaw ang mga detalye ng pinsala at pinakamainam kung kuhanan ang sirang maleta habang nasa conveyor belt pa rin kasama ang kapaligiran nito. Ang larawang ito ang direkta at pinakamakapangyarihang ebidensya na nagpapatunay na nasira ang iyong maleta habang nasa proseso ng pagdadala ng checked baggage. Ikalawang hakbang, ihanda ang lahat ng kaugnay na dokumento. Pagkatapos mag-shoot ng mga larawan, kunin ang iyong sirang maleta at ilipat ito kasama ng tatlong napakahalagang bagay: passport, boarding pass, at luggage tag. Ang tag na ito ay karaniwang isang maliit na sticker na idinidikit ng staff sa check-in counter sa likod ng iyong boarding pass o pasaporte. Ang maliit na sticker na ito ay parang ID ng iyong maleta, kaya huwag itong mawawala. Ikatlong hakbang, agad na pumunta sa baggage service counter ng airline. Ang counter na ito ay karaniwang matatagpuan malapit sa baggage claim area. Sa Ingles, ito ay nakasulat na Baggage Service Counter. Kung hindi mo alam ang eksaktong lokasyon, tanungin ang sinumang airport staff na malapit doon tungkol sa baggage service counter ng airline na kalalabas mo lang. Malugod ka nilang gagabayan. Ngayon, nakarating ka na sa counter. Ito ang pinakabuod ng buong proseso. Ito ang yugto kung saan kailangan mong simulan ang direktang pakikipag-ugnayan sa staff ng airline. Maraming tao ang nagkakamali dito. Hayaan nilang manaig ang kanilang emosyon, sumisigaw at nagagalit sa staff mula pa lang sa simula. O kaya, ang mga mas mahinahon ay sumusunod lang sa lahat ng sinasabi ng staff. At sa huli ay nahuhumaling sa kanilang ritmo. Tandaan, ang layunin natin ay hindi lang magpalabas ng emosyon, kundi ang malutas ang problema. Ng propesyonal, epektibo, at makakuha ng nararapat na kompensasyon. Kaya, manatiling kalmado ngunit maging matatag. Lumapit sa counter at magalang na sabihin sa staff, "Magandang araw po. Nasira po ang aking bagahe sa transit at gusto ko pong mag-claim ng kompensasyon." Pagkatapos, sabay na ibigay ang passport, boarding pass, at luggage tag na inihanda mo. Ayon sa standard operating procedure, hihilingin sa iyo ng staff na punan ang tinatawag na Baggage Irregularity Report. Ang opisyal na pangalan ng dokumentong ito ay Property Irregularity Report. Ang dokumentong ito ang pinakamahalagang papel sa buong proseso ng kompensasyon. Kung wala ito, hindi mo maaaring ipagpatuloy ang mga susunod na hakbang. Sa makatuwid, kailangan mong punan ang dokumentong ito doon mismo at kumuha ng kopya o resibo na may selyo ng airline at pirma ng responsable staff. Sa pagpuno ng ulat na ito, may ilang detalye na dapat bigyang pansin. Una, kapag inilalarawan ang pinsala sa maleta, dapat mong isulat ito ng detalyado hanggat maaari. Huwag lang isulat na sira ang bag. Dapat mong ilagay ang brand, kulay, sukat ng maleta, at eksaktong kung anong bahagi ang nasira at paano. Halimbawa, isulat ng detalyado tulad ng ganap na natanggal ang gulong sa ibabang kanan at may lamat na mga 15 sentimetros
Ang haba sa harap ng maleta. Kung natatandaan mo ang petsa ng pagbili ng maleta at ang tinatayang halaga nito, isama rin ito. Ang lahat ng impormasyong ito ay makakaapekto sa pagkalkula ng halaga ng kompensasyon sa bandang huli. Pangalawa, at ito ang pinakamahalagang bahagi, ay ang deklarasyon ng mga item sa loob. Kung ang labas lamang ng maleta ang nasira at ligtas pa rin ang mga item sa loob, iyon ay isang swerte. Ngunit kung ang maleta ay labis na nasira na ito ay bumuka at ang mga item sa loob ay nawala o nasira, dapat mong ilista ang bawat isa sa mga item na iyon sa ulat. Halimbawa, kung nabasag ang isang bote ng pabango na bagong bili sa duty-free at nadumihan ang paborito mong designer shirt o nabasag ang isang souvenir na ceramic na binili para sa iyong pamangkin, kailangan mong gumawa ng kumpletong listahan ng lahat ng mga item na iyon kung makakapagbigay ka ng mga dokumento na nagpapatunay ng pagbili tulad ng resibo o credit card statement. Madalas na binabanggit ng mga airline ang mga disclaimer para sa mga babasagin o mamahaling item. Gayunpaman, kailangan pa rin nating malinaw na ilahad ang katotohanan at ipagtanggol ang ating mga karapatan ng makatwiran, kaya matapos makumpleto ang ulat na ito at matanggap ang resibo, tapos na ba ang lahat? Hindi. Malayo pa. Ito ay simula pa lamang ng proseso ng kompensasyon. Ang susunod na pag-uusap ang magiging salik na magdedetermina sa halaga na maaari mong matanggap. Sa puntong ito, ang staff ng airline ay karaniwang magbibigay sa iyo ng ilang pagpipilian. Ang unang pagpipilian at ang pinakananais nilang tanggapin mo ay ang pag-aayos. Sasabihin nilang may mga repair partner ang airline para ayusin ang iyong maleta, makatuwiran, hindi ba? Ngunit may bitag dito. Sa maraming kaso, ang pag-aayos na ito ay cosmetic lamang at may posibilidad na maulit ang parehong problema. Pagkatapos mong gamitin ang inayos na maleta ng isa o dalawang beses, bukod pa rito, habang naghihintay ng pag-aayos, wala kang maleta na magagamit na nagdudulot ng maraming abala. At higit sa lahat, sa sandaling sumang-ayon ka sa pag-aayos, sumasang-ayon ka rin na isuko ang iyong karapatan na humingi ng iba pang uri ng kompensasyon sa makatuwid maliban kung ang iyong maleta ay may napakaliit lamang na pinsala o maliit na issue na hindi nakakaapekto sa paggamit. Lubos kong ipinapayo na huwag madaling tanggapin ang opsyon ng pag-aayos, kaya tumingin ng diretso sa mata ng staff at sabihin ng mahinahon ngunit matatag ang mahalagang mantra na ito. Ayon sa mga international na regulasyon sa air transport at Philippine Commercial Law sa air transport, kailangan ang airline na magbigay ng kompensasyon para sa nasirang checked baggage. Humihingi ako ng cash kompensasyon batay sa pamantayan na itinakda sa Montreal Convention. Bakit napakalakas ng pahayag na ito? Ipaliwanag ko ng detalyado sa iyo. Montreal Convention. Ang Montreal Convention ay isang mahalagang internasyonal na kasunduan tungkol sa internasyonal na air transport. Ang Pilipinas ay isang opisyal na miyembro ng kasunduang ito. At ang batas komersyal tungkol sa air transport ng ating bansa ay binabanggit din ang nilalaman ng Montreal Convention upang protektahan ang mga karapatan ng mga pasahero. Sa makatuwid, kapag nakikipag-ugnayan ka sa sinumang airline sa mga airport ng Pilipinas, ang kasunduang ito ang pinakamakapangyarihang legal na batayan na maaari nating pagbatayan. Mas mataas pa ito kaysa sa mga panloob na regulasyon ng airline. Sa nilalaman ng kasunduang ito, may mga napakalinaw na regulasyon na may kaugnayan sa kompensasyon ng bagahe. Isa sa pinakamahalaga ay ang unit ng pagkalkula ng kompensasyon ay hindi na ang lumang paraan batay sa timbang tulad ng dati, kundi batay sa special drawing rights. Ang special drawing rights ay isang uri ng virtual currency at accounting unit na nilikha ng International Monetary Fund. Sa madaling salita, maaari mo itong intindihin bilang isang pandaigdigang konsepto ng pera na nilikha sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng halaga ng mga pangunahing pera ng maraming bansa. Kaya, ang halaga nito
ay nananatiling medyo matatag? Ayon sa pinakabagong regulasyon ng kasunduang ito, ang maximum na limitasyon ng kompensasyon na maaaring matanggap ng isang pasahero dahil sa nasirang, nawalang, o naantalang bagahe ay 1,088 Special Drawing Rights o 1,088 SDR. Kaya, magkano ang katumbas ng 1,288 SDR sa Philippine pesos? Nagbabago ang exchange rate araw-araw. Ngunit kung kalkulahin batay sa kamakailang exchange rate, ang halagang ito ay humigit kumulang PHP 90,000 hanggang PHP 100,000. Ang halagang ito ay sapat at higit pa sa sapat para mabayaran ang mga pagkawala ng karamihan sa mga maleta at mga item sa loob na ginagamit ng mga tao. Sa makatuwid, sa sandaling harapin mo ang staff ng airline sa airport at banggitin ang Montreal Convention at Commercial Law ng malinaw at tumpak, ang takbo ng sitwasyon ay magsisimulang magbago ng husto dahil ang imahe na ipinapakita mo ay hindi na isang ordinaryong pasahero na walang alam at sumusunod sa lahat ng kahilingan, kundi ang imahe ng isang eksperto na alam ang kanyang mga karapatan at ang mga kaugnay na regulasyon sa batas. Sa sandaling marinig ang mga keyword na ito, matutukoy ng staff na hindi kanila maaaring tratuhin gamit ang mga karaniwang pamamaraan tulad ng pag-aayos o mababang limitasyon ng kompensasyon ayon sa panloob na gabay ng kumpanya, kundi kailangan nilang i-activate ang mas mataas na antas ng proseso ng paghawak. Siyempre, ang pagsasabi ng magic phrase na ito ay simula pa lamang. Kailangan mong patuloy na pangunahan ang sitwasyon. Kapag binanggit mo ang batas, ang reaksyon ng staff ay maaaring mahati sa dalawang uri. Ang isa ay ang may karanasan na staff na agad na makakaintindi sa sinasabi mo at magsisimulang seryosong makipag-usap tungkol sa opsyon ng kompensasyon. Ang isa pa ay ang bagong staff na kulang sa karanasan, na hindi rin malinaw sa mga regulasyon. Sa oras na ito, kailangan mong matiyagang gabayan sila. Sabihin, paumanhin, maaari po bang iulat ninyo ito sa inyong team leader? At muling pag-usapan. O kaya, pakiusap, makipag-ugnayan sa legal department ng kumpanya upang kumpirmahin ang probisyon sa kompensasyon ayon sa Montreal Convention. Tandaan na panatilihing magalang ang iyong saloobin. Sa buong proseso, ang galit ay hindi nakakatulong sa paglutas ng problema. Sa halip, ginagawa ka lang nitong hindi propesyonal. Sa puntong ito, maaaring magbigay ang airline ng ikalawang pagpipilian, kompensasyon sa pamamagitan ng kapalit na maleta, maaaring magdala ang airline ng bagong maleta o iba pa. Na mukhang katulad, iminumungkahi nila na ilipat mo ang lahat ng bagahe mula sa orihinal na maleta patungo sa bago at sila ang bahala sa sirang maleta. Ang opsyon na ito ay mukhang mas mahusay kaysa sa pag-aayos, gayunpaman, kailangan mo ring pag-isipan itong mabuti. Ang tatak at halaga ng kapalit na maleta na kanilang ibibigay ay malamang na mas mababa kaysa sa iyong orihinal na maleta kung gumagamit ka ng isang branded na maleta na nagkakahalaga ng 10,000 piso. Handa ka bang tanggapin ang isang walang pangalan na maleta na ilang daang piso lang ang halaga na kanilang ibinibigay? Pangalawa, ang laki, function, at panloob na istruktura ng kapalit na maleta ay maaaring ganap na naiiba sa ginagamit mo, na nagdudulot ng malaking abala para sa iyong mga susunod na biyahe o pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya, kapag nahaharap sa opsyong ito, kailangan mo ring maging maingat. Maliban kung bibigyan kanila ng produkto na parehong brand, parehong modelo ng iyong orihinal na maleta o kahit man lang isang produkto na may katumbas na halaga, may karapatan ka pa ring tumanggi. Maaari mong sabihin, nagpapasalamat po ako sa alok, ngunit napakalaki ng pagkakaiba ng maleta na ito sa brand at halaga kumpara sa produkto na aking ginagamit. Paumanhin po ngunit hindi ko po ito matatanggap. Nais ko pa ring makatanggap ng kompensasyon.
na cash upang makabili ako ng produkto na aking kinasanayan at talagang kailangan. Tingnan mo, sa buong proseso ng negosasyon, ipinapakita mo ang iyong kahilingan batay sa mga makatwirang dahilan at batayan, at ang iyong pangunahing kahilingan ay ang ikatlong opsyon. Ang pinakapaboritong opsyon para sa ating mga consumer ay ang cash compensation. Ito ang opsyon na pinakakinatatakutan ng mga airline, ngunit sa huli ay kailangan pa ring gawin. Ayon sa batas, dahil ang pag-aayos o pag-compensate sa pamamagitan ng kapalit na produkto ay mga opsyon na may fixed cost at madaling kontrolin para sa airline, ngunit ang cash compensation, lalo na kapag nagbigay ka ng patunay ng pagbili, kailangan nilang bayaran batay sa aktwal mong pagkalugi. Ibabahagi ko ang ilang mahahalagang punto upang makakuha ka ng pinakamataas na cash compensation. Una, ang halaga ng iyong maleta. Kung gumagamit ka ng maleta mula sa mga sikat na brand, halimbawa, mga brand mula sa Germany o USA, tandaan na panatilihing maingat ang resibo ng pagbili, maaaring electronic resibo o physical resibo. Kapag nakikipag-usap sa airline, agad na ipakita ang kopya o litrato ng resibo ng pagbili sa malinaw na ebidensya. Ang antas ng kompensasyon ay karaniwang kinakalkula batay sa depreciation rate, batay sa panahon ng paggamit ng maleta. Ngunit ang pagkakaroon ng dokumentasyon ay magbabago sa panimulang punto ng negosasyon. Kaya, kung hindi mamahaling produkto ang maleta ko o nawala ko ang resibo ng pagbili, maliit lang ba ang makukuha kong pera? Hindi ganyan. Sa oras na ito, dapat mong bigyang diin ang functional loss. Ipaliwanag mo sa staff ng ganito. Hindi man high-end brand ang aking maleta, ngunit napakahalaga nito sa akin. Ang laki nito ay napakababagay sa layunin ng aking biyahe at ang disenyo ng espasyo sa loob ay ang pinakasanay kong gamitin, ngunit ngayon nasira ito. Hindi ko na maipagpapatuloy ang aking itineraryo o maayos ang aking bagahe pa uwi. Kung hindi ako bibili agad ng bago, nagdudulot ito sa akin ng maraming abala at dagdag na gastos. Sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa functional loss at abala, kahit hindi ka makakakuha ng buong kompensasyon, maaari ka pa ring makakuha ng makatwirang halaga ng cash kompensasyon. Ang pagkawala ng mga item sa loob na nabanggit ko sa itaas, ang bahaging ito ay napakahalaga rin, lalo na kung bumuka ang maleta. Pinakamainam na magbigay ng patunay ng pagbili para sa lahat ng nasira o nawalang item. Panatilihin ang mga resibo ng mga souvenir, cosmetics, damit, at BP na nabili mo lang sa iyong destinasyon. Kung ito ay mga personal na gamit na dinala mo mula sa bahay, mahirap patunayan ang halaga. Kailangan mong umasa sa detalyadong paglalarawan sa P, I, R, at sa mga larawang kinunan sa eksena. Tandaan, bagamat may disclaimer ang mga airline para sa mga babasagin, electronic device, at mahahalagang bagay, iyon ang dahilan kung bakit lagi naming binibigyang diin na dapat mong direktang dalhin ang mga item na ito. Ngunit kung ang maleta mismo ay nasira dahil sa magaspang na paghawak ng airline at, bilang resulta, nasira ang mga item sa loob, may sapat tayong batayan upang humingi ng kompensasyon. Hindi lamang ito isang simpleng aksidente, kundi maaaring ituring itong pinsalang dulot ng matinding kapabayaan ng airline. Ang buong proseso ng negosasyon sa airport ay maaaring umabot ng 1 o 2 oras ng iyong mahalagang oras. Maaari kang makaramdam ng pagod, pisikal at mental, at maaaring ma-miss mo ang airport shuttle o taxi na pre-booked mo. Ngunit maniwala ka sa akin, ang oras na ito ay ganap na sulit na gugulin dahil ito ang tanging at pinaka-epektibong pagkakataon para mabawi mo ang iyong nawala sa sandaling umalis ka sa airport. Ang proseso ng kompensasyon pagkatapos ay magiging napakahaba at komplikado. Kailangan mong patuloy na makipag-ugnayan sa customer service center ng airline
sa pamamagitan ng email at telepono at magbibigay sila ng lahat ng uri ng dahilan para antalahin ang pagproseso o iwasan ang responsibilidad. Sa huli, ang halaga ng kompensasyon na matatanggap mo ay maaaring mabawasan ng malaki o wala na. Talaga, ang mga airline, kapag nahaharap sa maraming pasahero, ay mayroon ding standard processing procedure. Ang kanilang pangunahing prioridad ay siyempre upang mabawasan ang pagkalugi para sa kumpanya, kaya napilitan silang magbigay ng mga opsyon na pinakapabor sa kanila muna. Kaya naman, ang pinakamahusay na magagawa natin bilang mga pasahero ay ipakita na hindi tayo madaling apihin at alam natin ng eksakto ang ating mga karapatan at ang kanilang mga responsibilidad. Siyempre, hindi lahat ng pinsala sa bagahe ay nababayaran, halimbawa, ang napakaliit na gasgas, pagkasira o maliliit na yupi na maaaring mangyari sa normal na transportasyon ay karaniwang itinuturing na natural na pagkasira at maaaring maging dahilan ng pag-exempt ng airline sa responsibilidad. Ito ang dahilan kung bakit dapat nating pumili ng matibay na maleta na may mataas na resistensya sa pagkasira at impact mula pa lamang sa pagbili, bukod pa rito sa kaso ng pinsala dahil sa mahinang kalidad o kalumaan ng maleta mismo, maaring hindi rin magbigay ng kompensasyon ng airline, kaya bago maglakbay, ang pagsuri kung ang iyong maleta ay sapat na matibay upang makayanan ang mga pagyanig ng isang mahabang paglalakbay. At isa pang napakahalagang bagay na marami ang nakakalimutan ay ang limitasyon ng oras. Ayon sa regulasyon ng Montreal Convention, dapat magpadala ang pasahero ng nakasulat na reklamo sa airline sa loob ng 7 araw mula sa petsa ng pagtanggap ng nasirang bagahe. Gayunpaman, ang 70 araw na panahon na ito ay isang bitag, bagamat ang kasunduan ay nagtatakda ng 70 araw, karamihan sa mga tuntunin ng transportasyon ng mga airline ay nagtatakda ng mas maikling panahon, sa loob ng 24 oras o kahit bago umalis sa airport. Tulad ng binigyang diin ko sa simula, sa sandaling umalis ka sa airport, nagiging napakahirap na patunayan na ang pinsala ay nangyari sa panahon ng transportasyon sa makatuwid. Ang pinakaligtas at pinakasiguradong paraan ay ang pagtuklas doon mismo at pag-aasikaso doon mismo. Huwag mong bigyan ang iyong sarili ng anumang dahilan para magpatumpik-tumpik. Kaya, halimbawa, buo pa rin ang labas ngunit basag ang loob na frame o lamat ang panloob na istruktura, sa oras na ito, kailangan mong agad na kunan ng litrato ang nasirang bahagi bilang ebidensya at tawagan agad ang customer service center ng airline upang ipaalam ang sitwasyon. Kasabay nito, kailangan mong magpadala ng nakasulat na reklamo sa pamamagitan ng email sa lalong madaling panahon. Sa loob nito, kailangan mong isama ang impormasyon ng iyong boarding pass, luggage tag, mga larawan ng nasirang bahagi, at kung nakakuha ka na ng PI receipt number sa airport, isama rin iyon, bagamat mas mahirap ito kaysa sa pag-aasikaso sa airport, kung makakapagbigay ka ng sapat na ebidensya na hindi maaaring mangyari ang ganitong uri ng pinsala pagkatapos umalis sa airport, mayroon pa ring pag-asa na makakuha ng kompensasyon. Gusto kong buod ang mga kapaki-pakinabang na impormasyon na ibinahagi ko kung sa kasamaang palad ay madiskubre mo na malubhang nasira ang iyong maleta. Tandaan ang 5 gintong hakbang na ito. Una, kumuha ng litrato doon mismo. Tumayo sa tabi ng conveyor belt. Kunan ng litrato ang buong sira na kalagayan ng maleta mula sa iba't ibang anggulo upang magkaroon ng pinaka-orihinal na ebidensya. Pangalawa, ihanda ang mga dokumento, boarding pass, pasaporte, luggage tag. Ang 3 ito ay hindi maaaring mawala. Pangatlo, dumiretso sa counter, agad na pumunta sa kaukulang baggage service counter ng airline. Huwag na huwag umalis sa controlled area ng airport. Pang-4,
Punan ng detalyado at malinaw ang Property Irregularity Report at kailangan mong makakuha ng resibo para sa iyong sariling kopya. Panlima, sabihin ang magic phrase, manatiling kalmado at matatag na tanggihan. Ang alok na pag-aayos o pagpapalit ng murang produkto, pagkatapos ay sabihin ang desididong pahayag. Humihingi ako ng cash, kompensasyon, batay sa Montreal Convention. Ang 5 hakbang na ito ay mahigpit na magkakaugnay. Hindi maaaring laktawan ang anumang hakbang. Ito ang susi upang maging aktibong tagapagtanggol ng iyong mga karapatan mula sa pagiging isang pasibong biktima. Alam kong sa pagtatapos ng mahabang biyahe, ang makaranas ng ganyan ay talagang nakakapagod pisikal at mental. Maaari mong isipin na wala kang oras at enerhiya para makipagtalo sa airline. Gusto mo na lang agad umuwi para magpahinga. Ngunit isipin mo, ang maleta na kasama mo sa lahat ng dako, na puno ng mahalagang alaala at pasalubong, hindi ito dapat tratuhin ng pabaya at ang iyong mahalagang karapatan ay hindi dapat madaling isakripisyo. Ang ilang 10 minuto o 1 o 2 oras na pagpupursige na inilaan mo ay maaaring magbigay sa iyo ng bagong maleta o sapat na cash upang bayaran ang lahat ng pinsala at higit pa rito. Hindi lamang ito usapin ng pera, kundi usapin din ng paggalang at katarungan na nararapat nating matanggap bilang mga consumer at kapag alam nating bawat isa. Kung paano ipagtanggol ng tama ang ating mga karapatan, ito naman ay maaaring maging isang malakas na pressure. Napilitin ang mga airline na mas ligtas na magdala ng bagahe kung mapagtanto ng mga airline na ang bawat magaspang na paghawak ay nagreresulta sa mataas na kompensasyon. Natural na palakasin nila ang panloob na pamamahala at pagsasanay ng mga empleyado na nagpapabuti sa kalidad ng serbisyo ng buong industriya. Kaya, ang bawat makatwirang pag-claim ng karapatan ninyo ay hindi lamang para sa inyong sarili, kundi isa ring mahalagang unang hakbang upang makalikha ng isang mas ligtas at mapagkakatiwalaang kapaligiran para sa ating lahat na mga manlalakbay. Umaasa ako na ang video na ito ay magiging isang matibay na anting-anting para sa lahat ng inyong darating na biyahe. I-save ang video na ito o ibahagi sa lahat ng iyong mga kaibigan at pamilya na mahilig maglakbay. Sa susunod, kung sa kasamaang palad ay makaranas ka ng sitwasyon kung saan nasira ang iyong bagahe, hindi ka na malilito o magsisisi, kundi kalmado at propesyonal na haharapin ang sitwasyon upang mabawi ang lahat ng nararapat sa iyo. Kung nakatulong sa iyo ang aking kwento ngayong araw, huwag kalimutang i-like ang button. Dito nagtatapos ang aking kwento ngayong araw. Magkita-kita tayo sa susunod na may iba pang kapaki-pakinabang na impormasyon.